Ay, nasundan nila tayo. Alam ko, Bobet. Kaya magtago ka na lang. At ako na ang haharap sa kanila. Pumasok ka na sa drum na yan. Pero marami sila, Tay. Tumakas na lang po tayo. Hindi tayo makakatakas. Maaabutan din nila tayo. Haharapin ko na lang sila. Magtago ka na. Kahit anong mangyari, huwag kang lalabas. Humingi na lang po tayo ng tulong sa mga taga rito. Walang tutulong sa atin, Bobet. Lahat ng tao dito ay takot sa kanila. Kaya walang sino man ang makikialam. Tignan mo mga kapitbahay. Lahat sila nakasilip lang. Pero hindi sila lalabas para tumulong. Sige na, magtago ka na. Huwag nang matigas ang ulo mo. Sige po, Tay. Mag-iingat po kayo. Ang dami nila. Nasa bubungan ng iba. Sabi ka naman sa iyo. Huwag mo akong kakalabanin, Hector. Dahil ang sino mang kumakalaban sa akin, pinatatahimik ko. Isa akong pulis. Ginagawa ko lang ang aking tungkulin. May mga tao kayong pinatay. Natural lang na imbestigahan ko yun. At saka kahit anong mangyari, hindi ako sasapi sa grupo mo, kagaya ng gusto mo, Django. Ayoko maging miyembro ng kulto mo. Kung ganoon, dapat ka talagang mamatay. Hindi ang isang kagaya mo lang ang magiging sagabal sa mga plano ko dito sa Tondo. Lalaban ako hanggang kamatayan. Patayin niyo siya. Ang bibilis na ng kumilos. Hindi man lang sila tinamaan ng bala ko. Dahil hindi kami mahinang nilalang na kagaya mo. Hindi ang bala ng baril ang pipigil sa amin. Bibigyan naman kita ng mabilis na kamatayan. Anong klaseng kuko meron ka? Nagawa mong hiwain ng leg ko gamit lang ang kuko mo. Mga kampong kayo ng Diablo! Ah! May kasabihan ang mga matatanda. Kapag hindi raw ukol, hindi bubukol. Pero kapag yun ang itinakda ng kapalaran kahit anong iwas mo, tiyak na mangyayari sa iyo. Ganyan po ang nangyari sa akin, Sir Jupiter, dahil ang aswang na pumatay sa aking ama ay nakita ko na noong 10 taong gulang pa lang ako. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Bobet. Tubong Bicol, pero napadpad sa Tondo kasama ang aking pamilya. Nangyari po ito noong ako ay 20 taong gulang pa lamang. Hindi ko na sana ito maaalala pero nang marinig ko ang mga kwento ng ating mga kababayan sa seryeng ito, ay naisip ko nang i-share din ang aking karanasan tungkol sa mga aswang na naging siga ng Tondo ng mga panahong yon. Pero maniniwala ba kayo na mayroong aswang na malakat o aswang lakat? Akala ko pa naman ay tigasan ka, Hector. Wala ka rin palang binatbat. Kawawa ka naman. Isang hiwa pa lang sa leg mo ay lumuluhod ka na. Hindi ka pala ordinaryong tao. Isa kang kampo ng kadiliman. Mga impakto kayo. Tama ka dyan. Pero sayang, hindi mo na may pagsasabi ang iyong nalaman. Isasama mo na sa iyong kamatayan ang lihim na iyan. Halos hindi ako humihinga habang nakasilip sa butas ng drum kung saan nakita kong napapaligiran si Itay ng mga lalaking nakasuot ng mga itim na damit. Ang pinuno nila ay nilapitan si Itay. Sinabunutan kaya napatingala si Itay. Nakita ko na umagos na sa leeg niya ang maraming dugo dahil sa malaking hiwa doon na kagagawan ng matalim na kuko ng lalaki na tinawag ni Itay sa pangalang Django. Nakita ko nang bumaon ng matatalas na kuko ng lalaki sa dibdib ni Itay. Nakuha niyo ng puso niya, kaya wala siyang buhay nang bumagsak. Itay ko. Sa lahat ng nakakarinig sa akin ngayon, sarado niyo ang mga bibig niyo, kung hindi ay babalikan namin kayo. Puputulin ko ang mga dila niyo at papatayin ko kayo lahat. Matutulad kayo lahat sa taong ito. Pinuno, walang sino man ang pwedeng kumalaban sa atin dito. Sa atin na ang buong Tondo. Iyon ang dapat mangyari. Katakutan nila ang grupo natin. Kahit ang mga pulis na kagaya nitong si Hector, kapag kinalaban ng grupo natin, dapat mamatay. Tayo na.
Umalis na tayo dito. Nang makita kong tumalikod na ang mga pumatay kay Itay, kaagad akong lumabas ng drum. Dinampot ko ang baril ni Itay at kaagad ko silang pinaputukan. Dalawa sa mga ayon ang tinamaan ko pero hindi man lang nasugatan ng malubha kahit na tinamaan sa katawan ang mga yun. Hangal ka kung inaakala mong mapapatay mo kami ng ganoon lang kadali. Mga impacto kayo. Pinatay niyo ang Itay ko. Mamamatay din kayo lahat! Nag-aaksaya ka lang ng pala, binata. Sayang nakaligtas ka na sana kung hindi ka nakialam. Tapusin niyo ang angal na yan. Pambihira. Naubusan na ako ng bala. Mga kapitbahay! Tulong! Tulungan niyo ako! Walang sino man ang manglalakas loob sa taga rito na tulungan ka at kalabanin kami. Napilitan akong tumakbo para iligtas ang aking sarili. Nakita ko na nagtatalunan sa mga bubungan ng bahay ang ibang mga lalaking humahabol sa akin. Ang iba naman ay mabilis ang pagtakbo sa iskinita. Nagpatuloy ako sa pagtakbo hanggang sa makita ko ang isang nakabukas na pintuan ng bahay. Kagad akong pumasok at sinikap na hindi makagawa ng ingay. Natakasan ko ang mga humahabol sa akin. Makalipas ang mahabang oras, natiyak kong umalis na ang mga humahabol sa akin, kaya binalikan ko si Itay. Itay! Itay ko! Mga kapitbahay! Tulungan niyo ako! Para niyo na nga matulong! Bakit wala man lang lumabas para tulungan ako? Natatakot pa rin kayo kahit wala na pumatay sa aking ama! Lahat ng taga rito takot sa grupong yon. Kaya huwag ka nang umasa pa na mayroong tutulong sa'yo. Ate Grace, mabuti at dumating ka! Halika na, Bobet. Buhati mo na yung bangkay ng iyong ama. Tutulungan kita para makaalis na tayo dito. Anong klaseng mga tao sila, Ate Grace? Bakit nagtatalas sa mga kuko nila? Tsaka ang bibilis nilang kumilos. Ang tanging impormasyon na alam ko lang sa kanila ay miyembro sila ng kulto na sumasamba sa Diablo. Kaya meron silang katangian na ganun. Huwag ka na mag-alala, Bobet. Mabibigyan din ng katarungan ng kamatayan ng Itay mo pagdating ng araw. Pulis ka nga pala, Ate Grace. Sana nga maiganti mo ang aking Itay. Patayin mo ang mga walang iyang yun. Oo, Bobet. Iyon ang gagawin ko. Muli kong pinagmasdan ang baril ni Itay. Isinukbit ko sa likuran ko tapos ay binuhat ko ang walang buhay niyang katawan at naglakad kami sa eskinita. Nakikita ko ang mga nakaawang na bintana sa bawat bahay na aming dinadaanan. Nakasilip sila sa amin ni Ate Grace pero isa man walang lumabas. Lahat sila ay natatakot na mapagbalingan ng galit ng grupo ni Django. Hanggang sa makalabas na kami ng eskinita, isinakay namin sa owner-type jeep si Itay at dinala sa morgue. Sige na, Bobet. Umuwi ka na muna sa inyo at ipaalam mo sa nanay mo yung nangyari sa Itay mo. Ako nang bahala dito. Sige, Ate Grace. Alis na ako. Ikaw na muna ang bahala kay Itay, ha? Sige, alalayan mo ang nanay mo. Tiyak na mabibigla siya sa mga nangyari sa Itay mo. Oo nga, Ate Grace. Hindi ko alam kung paano ko ipapaliwanag to kay Inay. Gulong-gulo ang isipan ko nang makaalis nga ako sa punerarya at nagtuloy na akong umuwi sa amin. Nanlalaki ang mga mata ni Inay nang makitang maraming dugo sa aking damit. Naninigas ang aking mga paa na parang ayaw humakbang papasok sa aming bahay. Kaagad akong sinalubong ni Inay at nanginginig ang mga kamay na hinawakan ng aking mukha. Kitang-kita ko sa kanyang mukha ang matinding takot at pag-aalala. Bobet, anak. Anong nangyari sa inyo? Puro ka dugo. May sugat ka ba? Napaaway ka ba, anak? Wala akong sugat, Nay. Pero bakit ang dami mong dugo? Ano bang ginawa mo? Magsabi ka sa akin ng totoo, anak. Ano ba nangyari? Bakit ka umiiyak? Ang hitayanday lang kaya puro dugo ang damit ko, Nay. Pero sana wag po kayo mabibigla.
Lakasan niyo po ang inyong loob. Anong nangyari sa itay mo, Bobet? Sabihin mo sa akin. Nasaan ang itay mo? Patay na po ang itay, Nay. Nakasagupa niya ang grupo ng kulto. Yun yung kaso na hawak niya. Napatay siya, Nay. Diyos ko, bakit mo pinabayaan ang aking asawa? Nasaan ang itay mo, Bobet? Nasaan na siya? Nasa punerarya na siya, Nay. Tinulungan lang ako ni Ate Grace na dalhin doon si itay. Samahan mo ako sa iyong ama, Bobet. Gusto ko makita ang iyong ama. Sige po, Nay. Tayo na. Nang makabalik kami ni Inay sa punerarya ay itinuro sa amin ni Ate Grace kung nasaan si Itay. Lumapit kami ni Inay doon sa isang stretcher. Hilam ang mga mata ni Inay sa luha ng dahan-dahan niyang hawakan ng kumot na nakatakip kay Itay. Dahan-dahan niya iyong ibinaba at lalong lumakas ang pag-iyak niya nang makita ang bangkay ng aking ama. Hector! Ito na nga ba yung sandali kinatatakutan ko? Ang makita ka sa ganitong kalagayan. Sabi ko naman kasi sa'yo, huwag mo nang pakialaman ang mga kultong iyon. Ang tigas ng ulo mo. Patawarin niyo po ako, Nay. Kasama ko po ang itay pero wala po akong nagawa. Sabi ko kasi tumakas na kami pero hindi siya nakinig eh. Pinagtago niya ako sa drum kaya kitang-kita ko siya habang pinapatay ng mga hayop na yun. Huwag mo nang sisihin ang sarili mo, Bobet. Kung nagkataon naman na lumabas ka sa pinagtataguan mo, baka dalawa na kayo ng itay mong napahamak. Wala ka rin naman magiging laban sa kanila. Tama si Grace, anak. Hindi naman kita sinisisi sa nangyari sa itay mo. Gaganti tayo, Nay. May alam akong tao na makakatulong sa atin para lumaban sa mga kampo ng kulto na yan. Sino ang pwedeng kumalaban sa kanila, Bobet? Si Kuya Angelo, Nay. Hindi ba't sa kanya ipinamana ni Lolo Temyong ang lahat ng kaalaman niya sa panggagamot at paglaban sa mga kampo ng kadiliman? Tama ka. Pero alam mo naman ang Kuya Angelo mo. Kung saan-saan nakakarating yon. Lalo na kapag mayroong humihingi ng tulong sa kanya. Baka wala na siya sa Bicol. Susulatan ko po siya, Nay. Sana nga lang matanggap niya kung sakaling nasa Bicol siya. Matapos nga ang mahabang oras ay naisaayos na ang bangkay ni Itay. Nailagay na sa kabaong at naiuwi namin sa Tondo. Habang nakaburol si Itay ay gumawa na ako ng sulat para kay Kuya Angelo at inihulog ko sa koreo. Ilang araw pa ang matuling lumipas ay naihatid na namin sa huling hantungan si Itay. Puno ng lungkot ang aking kalooban habang pauwi kami ng bahay. Naisip ko na hindi na siguro darating si Kuya Angelo. Baka wala na nga siya sa Bicol. Nang sumunod na araw, Anong kaguluhan yun, Bobet? Ang dinig ko po meron na namang natagpo ang patay dun sa kanto, Nay. Sandali lang po, aalamin ko. Nako, nakakatakot na talaga sa lugar na ito. Lalo na nung mula nang dumating ang mga kultong yan. Tiyoko na sila na naman ang may kagagawa ng krimeng yan. Sandali nga po at aalamin ko. Hoy, Bobet! Bumalik ka nga dito! Pambihirang bata yun. hindi ko na nga pinansin ang pagtawag sa akin ni Inay. Tuloy-tuloy akong sumunod sa mga taong papunta sa kanto. Hanggang sa makarating ako roon at makita ko ang isang lalaking duguan na nakagapos sa poste. Nakayuko yun at maraming dugo sa mukha. May hiwa din sa liig at mayroong malaking sugat sa likod. Likha iyon ng mga matutulis na kuko na parang isang patalim na kayang hiwain ang katawan ng tao. Kagaya yun ng pagkamatay ni Itay. Nang maalis na sa pagkakagapos ang lalaki at maihiga na ay nakilala ko siya. Si Nonoy pala yan. Kilala mo ba siya, Bobet? Oo, Ate Grace. Isa siya sa mga informer ni tatay.
Ang pagpatay sa kanya ay kagaya sa iyong ama. Tiyak akong mga kulto ang may kagagawa nito. Pinatahimik na rin nila si Nonoy. Maaaring tama ka, Ate Grace. Kasi nang oras na mapatay si Itay, si Nonoy talaga yung kausap niya. Sabi kasi ni Nonoy, alam na niya yung kuta ng mga kulto. Kaya nga lang, hindi na sila nagkita. Kasi nga, nakalaban na ni Tatay yung mga yun. Sandali. Parang mayroong laman ng bibig ni Nonoy. Oo nga, Ate Grace. Parang papel yata. Kunin mo nga. Oo, tama ka. Papel nga at mayroong nakasulat dito. Parang address to ah. Ate Grace, hindi kaya yun yung lugar kung saan yung kuta ng mga kulto na yun? Pwedeng ganun nga, Bobet. Kailangan ma-report ko kaagad dito sa presinto. Gusto mo bang sumama? Sige, Ate Grace, sasama ako. Gusto ko makatulong sa kaso ni Itay. Nang makarating nga kami ni Ate Grace sa presinto ay kaagad nga siyang gumawa ng report. Kaya naman noon din ay nagsagawa ng follow-up operation ng mga pulis. Pinuntahan namin ang address na nakuha namin kay Nonoy. Isa pala yung sarado ng pabrika na matagal nang nakasarado. Pinasok yun ng mga pulis pero kahit isang miyembro ng sinasabing kulto ay wala silang nakita. Puro makinarya na hindi umaandar at mga kung ano-anong malalaking kahon lang ang naroon. Nang lumabas kami ng lumang pabrika, Mukhang natunugan na nila ang pagdating natin, kaya nag-alisa na sila. Oo nga, Ate Grace. Saan na kaya sila nagpugad? Yan ang hindi ko alam. Talagang mailap ang grupo nila. Ang problema kasi ayaw makipagtulungan ng mga tao. Lahat natatakot sa kanila. Babalikan ko si Mang Julian. Baka may maitutulong siya sa atin. Dati rin siyang nagbibigay ng impormasyon kay Itay noon. Mag-iingat ka, Bobet. Mainit na sa'yo ang grupong yun. sa sinabing yun ni Ate Grace ay kinabahan ako. Paano nga ay parang nakaramdam ako na mayroong mga matang nakatingin sa amin na kanina pa nagmamasid. Kaya naman nagpalingalinga ako hanggang sa makita ko ang isang lalaki na nakatingin nga sa amin. Nasa di kalayuan ito at nang makita ako ay agad na umalis. Ate Grace, ang lalaking yun. Parang meron siyang nalalaman. Na makita niya ako nakatingin sa kanya, umalis agad. Lucas, Torres, kayo na muna ang bahala dito ha. Bobet, tayo na. Sundan natin ang lalaking yun. Sige Ate Grace, nakasunod ako sa'yo. Ayun siya, Bobet. Alam na niya na sinusundan natin siya. Doon siya sa iskinitang yung pumasok. Mag-ingat tayo. Mukhang sinadya niyang magpahabol para makarating tayo dito sa basketball court. Tama nga si Ate Grace. Nang makarating kami sa basketball court ay nagulat kami nang lumabas mula sa pinagtataguan ng dalawa pang lalaki na mahahaba ang mga balbas. Mapupula ang mga mata at nakasuot ng itim na damit at mayroong mga dalang karit o yung ginagamit ng mga magsasaka na panggapas sa palay. Kaagad na bumunot ng baril si Ate Grace. Bakit niyo ako sinusundan ha? Dahil kahina-hinala ang kilos mo. May kinalaman ka ba sa pagkamatay ni Nonoy? E ano naman ang gagawin mo ngayon kung sasabihin ko na may alam ako sa nangyari sa madaldal na yon? Naalala ko na Ate Grace. Isa din siya sa mga pumatay kay Itay at tumabol sa akin. Kung ganun, kailangan mo sumama sa akin sa presinto. Meron kami mga bagay na kailangang itanong sa'yo. Paano kung hindi ako sumama sa'yo? May magagawa ka ba? Meron! Pupwersahin kitang sumama sa akin at kahit anong mangyari, kailangan kitang madala sa presinto para sagutin ang mga tanong namin tungkol sa mga nangyaring krimen. Pangarap mo lang yan, miss. Kahit anong mangyari, hindi ako sasama sa'yo. Mga kasama, bigyan nyo ng leksyon ng mayabang na babaeng yan. Anong klaseng mga tao ba to? Ang liliksi nila. Ang taas tumalon. Nakarating ka agad sa bubungan ng bahay. Inilagan lang nila mga bala mo, Ate Grace. Walang kwenta ang baril mo, hangal ka. Ako naman. Nagulat kami ni Ate Grace nang kumilos na si Roman. Singliksi siya ng pusa na nakalapit sa amin. Nagawa niyang agawin ang baril ni Ate Grace at matapos ay sabay niya kaming itinulak. Kapwa kami tumumba ni Ate Grace. Nang muli kaming lapitan ni Roman para sana saktan ulit ay mayroong taong tumulong sa amin ni Ate Grace. Tinadyakan niya si Roman matapos na maagaw ang baril. Tumalsik sa dingding ng bahay si Roman.
Hindi na kayo naya? Tatlong lalaki laban sa isang mainang babae. Mga duwag kayo. Pati ang bubungan ng bahay, ginawa niyong taguan. Panghas ka. Ang lakas ng loob mong pakialaman ang ginagawa namin dito. Alam mo ba ang ginagawa namin sa mga nagpapasikat? Ginigilitan namin ng leeg. Magagawa niyo lang iyan sa mga taong walang kakayahang lumaban sa inyo. Huwag mo akong ipare sa kanila. Mayabang ka. Mga kasama, bigyan nyo ng leksyon ng mayabang na lalaking yan. Sige, lumapit kayo. Pero hindi na akong gustong malaman eh. Oh, lamunin mo ang asin. Yan ang ginagawa namin sa probinsya para makilala namin kung anong klase ang aming kalaban. Napaso siya sa asin, Kuya Angelo. Oo, kasi hindi naman sila ordinaryong tao. Pinagandaan ko na ito nung mabasa ko ang sulat mo. Ngayong natitiyak ko na kung anong klaseng nilalang sila, kaya di ko na sila papatawarin. Hangali ka talaga para gawin mo sa akin tauhan yan. Mga kasama, salakayin nyo ang probinsyanong yan. Oh, ano pang tinatangaan niyo dyan sa bumungan ng mga bahay? Hindi niyo ba susundin ang pinuno niya? Mumba na kayo dyan at harapin ako. Sabay na tumalon pababa sa bubungan ng dalawang lalaki na mayroong hawak na karit. Sinalakay ng mga ito si Kuya Angelo. Kahit anong bilis ng mga yon, waring nakikita ni Kuya Angelo ang mga kilos ng mga yon. Kaya naiilagan niya ang bawat pagtaga ng mga lalaki. At nang siya naman ang kumilos gamit ang isang patalimay na saksak niya ang isa sa dibdib, agaw buhay iyong bumagsak. Nang muling sumugod ang ikalawang lalaki ay sa dibdib niya rin tinira. Kaya napilitang tumakas si Roman. Kuya Angelo, mabuti at dumating ka. Oo nga eh. Sakto lang ang dating ko. Mabuti nga tatagpuan ko kayo agad. Kung hindi, baka tinatad na kayo ng mga aswang na iyon. Aswang? Anong sinasabi mong aswang? Mga miyembro ng kulto ang mga yan. Yun ang akala nyo. Pero ang totoo, mga aswang lakad o yung tinatawag na aswang malakat ang mga yan. Kaya ganoon sila kaliksing kumilos. Ang tawag namin sa probinsya sa mga yan ay mga bandidong aswang. Kasi kapag nagpugad sila sa isang lugar, lahat ng taong naroon ay natatakot sa kanila. Ay, dito pala sila nagpugad. Pero nakakaya mo silang sabayan, Kuya Angelo. Ang galing mo. Iyon ay dahil alam ko ang mga kilos ng mga kagaya nila. Marami na kasing pagkakataon na may nakaharap ako sa kagaya nila. Bihira silang gumamit ng mga anyong hayop. Mas gusto nila ang anyong tao pa rin. Kagaya sila ng mga vampira. Nakatakas yung isa. Siguradong magsusumbong yun sa mga kasamahan niya. Iyon ang gusto ko mangyari para madali kong makaharap ng aswang na pumatay sa akin, Tio Hector. Pagbabayarin ko siya ng mahal. Siya nga pala, Kuya. Ito pala si Ate Grace. Isa rin siyang pulis na kagaya ni Itay. Hawak din niya yung kaso ng mga aswang na yun. Natutuwa akong makilala ka, Grace. Swerte naman pala ng pagluwas ko kasi makakakilala ako ng isang magandang babae kagaya mo. Hindi ka lang pala magaling makipaglaban. Magaling ka rin mang bola. Aba, hindi yun bola. Totoong sinabi ko. Ay nako, bago pa ako maniwala sa'yo, tatawag na ako ng baka para makuha ang mga bangkay ng mga... Nasaan ang mga bangkay na yun? Bakit abo na lang nandito? Ganyan talaga ang nangyayari sa mga namamatay na aswang na tinatamaan ng mga bentitadong bagay. Yung iba ay natutunaw na parang asin. Yung iba naman ay nagiging abo. Ngayon ako naniniwalang aswang nga sila. Tama pala yung kwento nitong si Bobet. Na yung pumatay sa kanyang amay, humahaba yung kuko. Na halos sing talim ng patalim. Sumama ka muna sa amin ni Bobet. May ilang bagay kang dapat malaman tungkol sa kanila para kung maulit ang ganitong pagkakataon ay magagawa ang pagtanggol ang iyong sarili. Hindi kasi sapat ang baril mo laban sa kanila. Aalis na sana kami sa lugar na yon nang makita namin na isa-isang nagbukas ng kanilang mga pintuan at bintana ang mga taga roon. Lumabas sa bahay ang iba. Ang iba naman ay sumilip sa bintana. Lahat sila ay natutuwa sa ginawa ni Kuya Angelo. Nagsimulang magpalakpakan ang mga tao roon. Kuya Angelo, natutuwa sila sa ginawa mo sa mga bandidong aswang na yon. Marami pong salamat sa inyong lahat. Sana po ay magtulungan tayong lahat para labanan ng mga salot na kagaya nila. Hindi man natin sila mapatay. Pwede naman natin silang itaboy paalis sa lugar na ito. Tama po si Angelo. Kung meron kayong impormasyon kung saan nagkukuta ang mga yon, sabihin nyo lang sa amin.
Kailangan nating magtulungan para sa katahimikan ng lugar na to. Huwag yun ang hintayin na isa sa mga mahal niyo sa buhay ang mabiktima nila. Sumang-ayon naman sa sinabi ni Ate Grace ang mga taong naroon, kaya naman umalis na kami roon. Sumama sa aming bahay si Ate Grace at may mga ilang bagay na itinuro sa kanya si Kuya Angelo kung paano malalabanan ang mga aswang na malakat. Pwede ko pang mahiram ang baril mo, Grace. Bakit? Anong gagawin mo? Yung mga bala ng baril mo ang kailangan ko. Lalagyan ko na 20 datong langis mula kay Padre Pio para magamit mong panlaban sa makagaya nila. Sige, mabuti nga yung naisip mo, Angelo. Ngayong alam na nila na mayroong mga lumalaban sa kanila. Tiyak na nag-uulol na sa galit ang pinuno nila. Mag-iingat kayo. Patraidor kung sumalakay ang mga yun. Nakahanda naman akong para harapin sila, Tia Nena. Mas mahirap nga nakalaban ng mga aswang sa probinsya kasi maraming kagubatan, kakawayan ng mga pagtataguan. Silang dapat nakabahan dahil nasa syudad sila. May elektrisidad na dito. Pero kailangan nyo pa rin mag-ingat. Kasi ang mga aswang na yun ay nakakaya palang gumala kahit tirik na tirik ang araw. Opo, Tia Nena. Pero mas mapanganib sila kapag gabi na. Mas malakas sila dahil dilim ng gabi. Pero simulang mamayang gabi, hahantingin ko sila. Igaganti ko si Tio Hector. Mabilis nga ang naging paglipas ng mga oras nang sumapit ang dilim. Lahat ng mga bahay sa lugar namin ay sarado na. Wala na ring mga tao sa labas ng bahay sa takot sa mga aswang. Walang maririnig kung hindi ang mga alulong ng mga aso na nakakakita sa mga nilalang na gumagala sa dilim. Nagkatinginan kami ni Kuya Angelo nang makarinig kami ng mga kalabog sa mga bubungan. Diyan na sila. Mabuti naman at sila na ang lumalapit sa akin. Nasa bubungan sila, kuya. Anong gagawin natin? Kunin mo yung wire na ginamit ko kanina. Yung mahaba. Gugulatin natin ng mga wangas na ito. Tiyak na manghihisay sila ngayon kapag gumapang na si Yero ang kuryente. Litsong aswang kayo ngayon. Sige, idikit mo na sa Yero ang kuryente na yan para matarantay ang mga nasa bubungan ng bahay. Napangiti ako tapos idinikit ko sa yero namin ang isang linya ng kuryente habang ang isang linya naman ay nakatali sa pako na itinusok ni Kuya Angelo sa lupa. Nang dumaloy ang kuryente sa yero, lahat ng mga aswang na naroon ay nakuryente at nagtalunan paalis sa aming bubungan. Ang ilan ay nangingisay habang gumugulong sa yero hanggang sa bumagsak sa lupa at kaagad na kinuha ni Kuya Angelo ang mahabang itak sa bag niya at lumabas siya ng bahay kaya sumunod ako. Dala ko naman ang baril ni Itay. Puro lang kayo tapang. Kulang naman kayo sa diskarte. Dapat na mawala ang mga kagaya nyo nila lang. May gaganti ko na rin ang aking Itay. Mamatay kayong lahat! Angelo! Tulungan niyo ako! Ah! Kuya Angelo, ang ina yun! Tara na sa loob. Dali! Nang pumasok nga kami sa loob ng bahay ay nakita namin ang isang lalaki na papalapit kay Inay. Humaba na ang mga kukunyon. Nang makita ko ng lalaki ay ako ang hinarap. Napangisi iyon kaya lumabas ang mahahabang pangil. Alam ko ang nasa isipan niya. Maiilagan lang niya ang mga bala ng baril ko pero mayroon na akong plano. Hinintay ko talaga na dambahin niya ako. Nang makalapit na siya sa akin, saka ko ipinutok ang hawak kong baril. Ngayon tiyak na tatamaan na kita. Nakatutok na sa bunganga mo, di ba? Bobet! Nasaktan ka ba? Hindi naman, Kuya Angelo. Nabaril ko na siya bago pa ako makagat. Mabuti naman kung ganun. Bantayan mo na lang si Tia Nena at ako na ang bahalang humarap sa mga aswang na nasa labas. Mag-iingat ka, Kuya. Bobet! Anak! Salamat at iniligtas mo ko sa walang yang halimaw na yan. Isa na ang nasingil ko, Inay. Naiganti ko na sa kanya ang Itay. Nang lumabas si Kuya Angelo ay sumilip ako sa bintana ng aming bahay. Buong tapang niyang hinarap ang dalawa pang aswang na natitira. Isa doon ang galit na sumugod. Humaba ang mga kukunyon para atakihin si Kuya Angelo pero ginamit niya ang mahabang itak para putulin yun. Napasigaw sa sakit ang aswang.
Napaatras pero hindi na nagawa pang tumakas. Nasaksak na siya ni Kuya Angelo. Ang isa naman ay binaril ko at tinamaan sa ulo. Walang buhay iyong bumagsak. Sakalang naglabasan ang mga kapitbahay namin. Patay na ba sila, kuya? Oo, patay na sila. Alisin mo na ang kuryente sa bubungan ng bahay. Baka tayo naman na mabiktima niyan. Sige, kuya. Ako nang bahala doon. Wala na kayang kasamahan ng mga yon, Angelo? Hindi ko po tiyak, Tia Nena. Kaya hindi tayo dapat maging kampante. Pwede na po kung kayo magpenga. Ako na lang ang magbabantay sa paligid. Sige, malalim na nga ang gabi eh. Pati ikaw, Bobet. Magpahinga ka na din. Sige, kuya. Kahit papano, nabawasan na ang bigat ng kalooban ko. Kasi isa na sa kanila ang nasingil ko. Nang pumasok ako sa aking kwarto ay kaagad akong nahiga at nakatulog. Muli kong napanaginipan ang pangyayari noong 10 taong gulang pa lamang ako at nakatira pa kami sa probinsya kung saan isang aswang ang nakita ko na pumatay sa isang babae. Pauwi na ako noon galing sa paaralan 6:00 pa lang ng hapon. Sa takot ko ay napasigaw ako kaya hinabol niya ako. Aswang! Tulungan niyo ako! May umahabol na aswang sa akin! Pasaway ka talagang bata ka. Mapapahamak pa ako ng dahil sa'yo. Kapag nahuli kita, kakainin ko pati ang utak mo. Hindi mo ako matatakasan. Tulong po! Tulungan niyo ako! May aswang! Bobet! Bobet! Gumising ka! Nananaginip ka! Kuya Angelo, napanaginipan ko yung aswang na nakita ko ng bata ko. Siya rin yung pumatay kay Itay. Totoo ba ang sinabi mo, Bobet? Totoo, kuya. Yung aswang na nakita ko nun sa probinsya, yung pumatay kay Ate Glenda, nandito siya sa Tondo. Kaya pala bigla silang nawala noon sa probinsya natin. Dito pala sila nagpugad. Marami na silang kasalanan sa akin. Sadyaan ko yun, di ba? Oo, kuya. Yun ang narinig ko na tinawag sa kanya ng mga tauhan niya. Kilala mo pala siya? Oo. Nang mabiktima niya si Glenda ay tinugis namin ng pamilya niya. Ilan sa kanila ang napatay namin pero nakataka si Janko. Kaya nang ituro sa akin ni Lolo Temyong ang lahat ng nalalaman niya sa pagkikipaglaban sa mga aswang, kaagad kong pinag-aralan. Hinanap ko sila kung saan-saan. Hindi ko sila nakita. Nandito lang pala sila. Kung ganun, kapalaran na talaga ang may kagustuhan na magkita-kita tayong muli. Kung noon natatakot ako sa kanya, ngayon hindi na kasi meron siyang utang sa akin. Igaganti ko ang aking ama. Ikaganti natin sila, Bobet. Ngayon nandito na ako. Tayo naman nangahanap sa kanila. Nang sumunod na araw ay gumawa kami ni Kuya Angelo ng mga dagdag sandata na panlaban sa mga aswang. Bumili kami ng mahahabang pako. Nilagyan yon ng mga sima at ibinabad sa lason. Bumili din kami ng malalapad na goma at alambre at gumawa kami ng pana. Noon muling dumating si Ate Grace. May mga aswang na sumalakay sa aming bahay kagabi. Mabuti na lamang at mayroong mga bakal na nakaharang sa pintuan at mga bintana. Kaya hindi sila nakapasok sa loob. Ganoon talaga ang mga aswang. Kapag mayroon silang gustong gawin, hindi sila titigil hanggang hindi yun natatapos. Pero kailangan pa rin natin mag-ingat. Hindi sa lahat ng pagkakataon ay makakalabang tayo sa kanila. Nag-iisip din sila ng paraan kung paano tayo tatapusin. Delikado kapag palagi kang mag-isa, Grace. Kung gusto mo, dumito ka na lang muna habang hindi natatapos ang problemang to. Oo nga naman, Ate Grace. Mas maganda kung sama-sama tayo. Pwede nga po yun, Aling Nena. Angelo, salamat ah. Salamat saan? Sa pagliligtas mo sa amin ni Bobet. At sa pagtuturo mo sa akin kung paano sila labanan. Nakita ko yung mga aswang na tinamaan ko kagabi. Talagang bumulagtas sila at namatay. Hindi tayo pwede maghintay lang sa kanila kung kailan sila sasalakay. May plano ka ba, Angelo? Kaya naman silang patayin ng mga hawak nating sandata. Kaya naisip ko na kagaya na ginagawa ko sa probinsya, ako na ang humahabol at humahanap sa kanila. Samahan niyo ako dahil kabisado niyo ang pasikot-sikot dito sa Tondo. Sige kuya, paig ako sa plano mo. Sige,
Nakahanda akong tulungan ka, Angelo. Tayo nang humanap sa kanila. Mababaligtad na ang sitwasyon. Dati sila ang humahabol sa akin. Pero ngayon, sila naman ang hahabulin ko sa tulong niyo, Kuya Angelo at Ate Grace. Nang muling ang kumalat ang dilim, lahat ng mga bahay sa aming lugar ay sarado na. Lahat ng mga tao ay nasa loob na ng kani-kanilang bahay. Wala nang makikita sa kalsada kung hindi kaming tatlo ni na Kuya Angelo at Ate Grace. Pinasok namin ang mga eskinita, ginalugad ang bawat sulok niyon, hanggang sa makita namin ang dalawang lalaki na nasa bubungan ng isang bahay. Alerto kayo. Mga aswang ang dalawang yan. Naghihintay sila ng mga mabibiktima. Tama ka nga. Tiyak na plano na nilang pasukin ang bahay na yan. Nakita na nila tayo. Ayan na sila. Tumalon mula sa bubungan. Tama ka nga, Kuya. Aswang nga sila. Mag-iingat ka, Bobet. Mabangis ang mga yan, lalo na kapag gabi. Huwag yun ang hintayin pang makalapit. Putukan na natin kaagad. Sablay si Ate Grace. Hindi mo sila tinamaan. Papasugod na sila. Umilag ka, Grace. Dadampahin ka niya. Mabilis ang naging kilos ni Kuya Angelo. Nahatak niya si Ate Grace kaya naiwasan niyo ng pagsalakay ng dalawang aswang. Natumba silang dalawa. Napahiga si Kuya Angelo at sa dibdib naman niya bumagsak si Ate Grace. Nakita ko kung paano sila nagkatitigan. Napakaganda mo pala, Grace. Sus po, diba? Nang bola ka na naman. Mamaya mo na yan sabihin kapag tapos na yung problema natin sa mga halimaw na to. Huwag ka mag-alala. Nandiyan naman si Bobet. Alam na niya ang gagawin niya. Tama si Kuya. Bata pa ako. Magaling na ako manirador ng ibon. Wala naman yung pinagkaiba sa pana. Kaya umanda kayo mga halimaw. Saluhin niyo ang bala ng pana ko! Ibinabad namin sa matapang na laso ng mga palaso na iyan. Kaya kahit bunutin mo, hindi ka pa rin makakaligtas. Ang galing mo, Bobet. Nasapul mo yung isa. Ako nang bahala dun sa isa. Yari sa akin yan. Hindi mo tinamaan. Nakatakbo siya. Pabulin natin. Tuloy-tuloy nga naming hinabol ang tumatakas na aswang. Hindi namin siya tinigilan hanggang sa masukol namin sa tambakan ng mga sirang sasakyan. Wala na siyang nagawa ng tagain siya ni Kuya Angelo. Walang buhay na bumagsak ang aswang. Grace, mag-iingat ka naman. Aba, ayaw ko mabiyodo agad. Bakit ka naman mabibiyudo? Hindi naman kita asawa. Ayaw nga pala. Magiging asawa pa lang pala. Naku, Angelo, ako nga ay tigil-tigilan mo. Kakakilala pa lang natin. Baka maniwala ako sa mga pambobola mo. Hindi naman yung pambobola. Totoo yun. Hindi naman ako marunong magbiro, di ba, Bobet? Oo, Ate Grace. Talagang kapag nagsabi si Kuya Angelo, totoo yun. Naku, at nagkampihan pa kayong dalawa. Nagkatawanan kaming tatlo. Sa paglipas nga ng mga araw at gabi na palaging magkasama sina Ate Grace at Kuya Angelo ay tuluyan ang nahulog ang kanilang loob sa isa't isa. Natuwa ako nang malaman kong magkasintahan na sila. Pero habang natutuwa ako ay galit naman ang nararamdaman ng mga bandidong aswang na gustong maghari-harian sa tondo dahil sa patuloy namin silang tinugis at madalas ay si Ate Grace ang nagiging pain namin. Nagpapanggap siyang isang babae na nagbebenta ng aliw sa gabi. Sayang lang ang pagod mo, babae. Hindi mo rin kami matakasan. Isa kang hangal kung iniisip mo na makakaligtas ka pa ngayong gabi. Kayo ang hangal! Dahil kumagat kayo sa bitag ko. Anong ibig mong sabihin? Hindi siya nag-iisa, Django. Kayo naman ang naisahan namin ngayon. Nasaan kayo? Mga kasama! Hanapin niyo sila! Kapag nahuli niyo, iharap niyo sila sa akin. Ako ang puputol sa dila ng mga yan! Bago pa makakilos ang mga tauhan ni Django ay nagliparan na ang mga pana na mayroong mga lason. 3 sa mga aswang ang tinamaan. Kagad na bumula ang mga bibig ng mga iyon sa matapang na lason na taglay ng pana. Dahilan para magulat si Django at tumalon palayo kay Ate Grace. Nakatalon siya sa bubungan ng bahay.
noon kami lumabas sa madilim na sulok na aming pinagtataguan. Matagal din tayong hindi nakita, Django. Angelo? Ikaw ba yan? Aba, hindi mo pa rin ako nakakalimutan? Mabuti naman kung ganon. At paano ko naman nakakalimutan ang taong pumatay sa ilan sa aking mga mahal sa buhay? Binibigyan ko lang ng ustisya ang pagkamatay ni Glenda. Kung saan-saan kita hinahanap. Wala ka na pala sa probinsya. Dito ka na pala naghasik ng lagim. May nawala kang mahal sa buhay. Ganoon din ako. Patas na tayo, Angelo. Bakit naman kailangan pa natin maglaban kung pwede naman tayong maging magkasangga, hindi ba? May bago ka pang atraso na dapat mong bayaran. Dito mismo sa Tondo, pinatay mo ang tiyo Hector ko. Talagang wala kang pagbabago. Kahit saan ka makarating, nasa dugo mo pa rin ang pagiging bandidong aswang. Tama si kuya. Hindi ka namin mapapatawad sa ginawa mo sa aking ama. Nasaksihan ko yun. At kung natatandaan mo pa, ako din ang nakasaksi nang patayin mo si Ate Glenda. Tama nga. Ikaw nga yung batang iyakan na hinahabol ko noon. Ikaw ang dahilan kung bakit nabisto ang lihim ng aking pamilya. Kaya naging mahirap ang buhay namin sa Bicol. Kaya napilitan akong umalis doon at magpalipat-lipat ang lugar dahil sa paghabol sa akin ni Angelo. Kapalaran na ang gumawa ng paraan para muli tayo magkita-kita, Django. Talagang ayaw mo akong tigilan kahit saan ako magpunta. Hindi ko inaasahan na magkikita pa tayo muli. Mabuti na lang at marami na akong naging tauhan bago dumating ang pagkakataong ito. Angelo. Ang pagsasabi mo dyan? May mga tauhan ka na napatay na namin? Ang karamihan sa mga palaboy, durugista, siga at mga mandurukot sa lugar na ito nakalang ang mga kaluluwa ay tauhan ko na. Nahawa na sa pagiging malakat ko. Napakasama mo talaga, Django. Wala ka talagang konsensya. Isa kang kampon ng Diablo. Ginawa ko iyon para walang sino man ang pwedeng kumalaban sa akin dito. Pero dumating ka. Sisirain mo na naman ang mga plano ko. Hindi na ako papayag. Pagod na ako tumakbo. Nakakainis na ang palaging pag-iwas sa iyo. Kaya ngayong gabi, mamamatay kayo. Nagulat kami nang mula sa mga bubungan ng bahay ay nagdatingan ang mga aswang na tauhan ni Django. Ang iba ay nagsulputan mula sa mga eskinita. Tama nga ang sinabi niya. Palaboy at mga durugista ang naging mga aswang na kagaya niya dahil sa itsura ng mga yon. Kagaya ng sinabi ko sa inyo, kapag kagaya niyo ako, hindi na kayo magugutom pa. Hindi niyo na kailangan mamalimos para kumain. Nagkalat ang mga tao sa mundong ito. Magsasawa kayo sa pagkain sa kanila. Napakasama mo talaga, Django. Pati ang mga walang malay na kagaya nila, itinamay mo sa iyong mga masasamang plano. Anong gagawin natin sa kanila, kuya? Mga aswang na sila. Wala tayong pagpipilian kung hindi ang labanan sila at ipagtagol ang ating sarili. Ngayon, tapos na ang paghahabol mo sa akin, Angelo. Ito na ang iyong katapusan. Tapos ka na ba sa palabas mo? Akala mo ba ikaw lang ang nag-iisip ng plano? Nakakalimutan mo yata na ikaw ang pumasok sa bitag ko. Pinapalakas mo pa ang loob mo, ha? Tapahin niyo ang tatlong yan! Mga kasama, ayun na! Nagulat ang mga aswang nang bumukas ang mga bintana at pintuan ng mga bahay sa lugar na yon. Dumungaw sa mga bintana ang mga kalalakihan na may hawak na mga pana na may palaso na yari mahabang pako na may lason. Ganoon din ang mga nasa pintuan na may hawak naman na mahahabang itak na mayroon ding taglay na matapang na lason. Ang ilang kababaihan naman ay mga asin at bawang ang hawak. Isinaboy sa mga pulubing naging aswang. Hindi lang ikaw ang may plano, Django. Bago ba kayo dumating dito, nagplano na kami ng mga taga rito. Ngayon, handa na silang lumaban para sa katahimikan ng kanilang lugar. Talagang palagi mo na lang akong naisahan, Angelo. Meron pa akong sorpresa, Django.
Madaya ka eh. Hindi kita maabutan dyan, kaya dapat kayong umalis din. Mga kasama, litsunin nyo na ang mga aswang sa bubungan nyo. Sabay-sabay na kumilos ang mga taong nasa loob ng bahay na nakarinig sa sigaw ni Kuya Angelo. Pinadaloy nila ang mga kuryente sa bubungang yero, kaya naman ang mga aswang na naroon na karamihan ay nakayapak ay kaagad na naramdaman ang malakas na boltahe ng kuryente. Nagkikisay ang mga yon at nagpilit na makaalis sa bubungan. Si Django naman ay napilitan na ring tumalon sa ibaba. Kaya nang nasa ibaba na silang lahat ay nagkaroon na ng rambulan. Grace, mag-iingat ka. Huwag kang magiging pabaya. Mamahalin pa kita eh. Oo naman. Ikaw din ah. Ang masasayang araw mo ang matatapos, Django. Tikman mo ang matalas na itak ko. Bago mo malapitan, harapin mo muna ang aking mga tauhan. Hindi ako mapipigil ng sino man sa iyong mga tauhan. Matagal kong inintay ang pagkakataon na muli kang makita at pagbayarin sa lahat ng mga ginawa mo. Hindi na ako papayag na makatakas ka pa. Lumayo kayong lahat sa akin kung ayaw niyong mamatay. Naging madugo ang paghaharap namin ng gabing yon. Sobra ang paghahangad ni Kuya Angelo na makalapit kay Django, kaya bawat aswang na humarang sa kanya ay tinataga niya hanggang sa mamatay. Nang malapit na siya kay Django ay nawala iyon sa kanyang paningin. Kaya pala ay nakalapit na iyon ng mabilis kay Ate Grace at ginawa siyang panangga ni Django. Hayop ka, Django! Bitawan mo ako! Django! Bitawan mo siya! Harapin mo ako para matapos na to. Sa ganitong labanan, hindi puro tapang ang dapat gamitin. Dapat gumamit ka rin ng utak. Huwag kang magtago sa likuran ng babae! Duwag ka! Subukan niyo lumapit. Tatapusin ko ang babae nito. Gawin mo kung ano nararapat, Angelo! Handa ako magsakripisyo, mahuli lang ang halimaw na to! Pakawalan mo siya, Django. Huwag mong sasaktan si Grace. Uy, parang takot na takot kang mawala siya. Naalala ko na. Ganyan din ang mukha mo noong mamatay si Glenda. Django, duwag lang ang nagtatago sa likuran ng isang babae. Kumilos ka na, Angelo! Pabayaan mo na ako! Tapusin mo na yung halimaw na to! Tumigil ka. May maganda akong plano para sa iyo. Nagulat kaming lahat nang bigla ay kagatin ni Django ang balikat ni Ate Grace. Kaagad na sumirit ang dugo niyon. Ang ikalawang kagat ay sa leeg na. Walang dugo na lumabas doon. Paano nga ay hinigop lahat ni Django. Kaya hinang-hina si Ate Grace nang bitiwan niya at itulak papunta kay Kuya Angelo. Sinalo ni Kuya Angelo si Ate Grace tapos ay tumalon ulit sa bubungan si Django kasama ang iba pang aswang. Pero dinampot ni Kuya Angelo ang baril ni Ate Grace at pinutukan si Django. Hindi ka makakatakas, Django. Hangal ka talaga! Ha! Tayo na, Bobet. Kailangan natin matiyak ang kamatayan ni Django. Nagmamadali kaming nagpunta sa lugar na binagsakan ni Django at naabutan nga namin na unti-unti nang natutunaw ang kanyang katawan habang nakadapa. Kaya nakahinga ako ng maluwag. Naisip ko na nagbayad na siya ng kasalanan niya sa akin. Kaya naman, binalikan namin ni Kuya Angelo si Ate Grace. Nang makita ko ang bangkay niya, muling kumirot ang dibdib ko. Muling umagos ang luha sa aking mga mata. Grace, lakasan mo ang loob mo. Dadaling kita sa... Grace! Kuya Angelo, wala ng pulso si Ate Grace. Patay na yata siya. Grace! Grace, gumising ka naman oh. Sagutin mo ako, Grace. Huwag mo akong iwanan, parang awa mo na. Ate Grace, bakit ngayon pa nangyari to kung kailan malapit na sana nating matapos ang kasong to? Pagbabayaran mo ito ng mahal, Django. Hindi ako titigil hanggang di kita napapatay. Grace,
Mahal ko. Sabi ko naman sa'yo mag-iingat ka. Bakit mo ko inawanan? Kuya, wala na tayong magagawa. Patay na si Ate Grace. Hilam na sa luha ang mga mata ko nang tingnan ko ang aming paligid kung saan nakita ko ang mga taong naroon na malungkot din sa nangyari. Ang iba ay mababakas ang galit sa mga mukha. Ang ibang kababaihan naman ay umiiyak din kahit ganoon ang nangyari kay Ate Grace. Nakarinig naman kami ng pampalakas ng loob para patuloy na lumaban sa mga kampon ng kadiliman. Sabi ng mga taga roon ay susuporta pa din sila sa amin. Matapos nyo ay dinala namin sa morgue si Ate Grace nang sumikat na ang araw. Sobrang lungkot ni Kuya Angelo nang lapitan ko. Minsan talaga ang hirap pagmahal. Kasi kapag dumating ang ganitong pagkakataon, ang hirap tanggapin eh. Magsakit sa dibdib, Bobet. Alam ko yun, kuya. Sobrang sakit talaga kapag nakita mong mamatay ang mahal mo sa buhay. Naisaan tayo ni Django. Kung alam ko lang na mangyayari to, sana hindi ko na isinama si Grace. Sana ay buhay pa siya ngayon at kasama ko pa. Huwag mong sisihin ang sarili mo, Kuya Angelo. Wala namang may kagustuhan sa nangyari. Tsaka wala na rin naman si Django. Napatay mo na siya, kaya matatahimik na rin si Ate Grace, ang tatay at si Ate Glenda. Angelo! Bobet! Nabalitaan ko ang nangyari kay Grace. Totoo bang patay na siya? Opo, Tia Nena. Wala na po siya. Minala siya eh. Nakagat siya ni Django. Kawawa naman si Grace. Nasaan siya ngayon? Nandyan po sa loob ng morgue, sa unang stretcher. Yung may nakatakip na kumot na puti. Siya po yun, Nay. Gusto kong makita ang bangkay niya. Kawawa naman si Grace. Kaya pala masayang-masaya silang dalawa ni Angelo kahapon. Ganito pala ang mangyayari ngayon. Sige po, Nay. Sasamahan ko kayo sa loob ng morgue. Pumasok nga kami ni Inay sa loob ng morgue. Nandlaki ang mga mata ko nang makita kong kumot na lang ang naroon sa stretcher. Wala na si Ate Grace, kaya naman nagtataka ako. Napatingin ako sa dalawa pang bangkay na naroon. Lakas loob akong lumapit at inalis ang mga kumot na nakatakip doon. Iba ang mga bangkay na yon. Nasaan na ba ang Ate Grace mo? Kanina po dito lang siya nakahiga. Iniwanan lang namin ni Kuya Angelo kasi wala pang embalsamador. Wala naman siya dito. Kumot lang ang nandito. Nakakapagtaka naman yun. Kuya Angelo! Si Ate Grace! Ano nangyari, Bobet? Wala na si Ate Grace dito. Tignan mo, di ba dito natin siya inihiga kanina? Pero ngayon wala na siya. Kung ganon, nasaan na ang bangkay ni Grace? Anong nangyari sa kanya? Kinuha siya ng mga aswang, Tia Nena. Sinamantala nila ang pagkakataon habang nasa labas kami ni Bobet. Meron pa kasing natitirang mga tauhan si Django. Sigurado ka ba, Kuya? Bakit naman siya kukunin ng mga aswang? Kinuha nila ang bangkay ni Grace para lalo ang galitin. Para masira ang lahat ng mga diskarte ko. Dahil napatay natin ang pinuno nila. Oo nga, Kuya. Tama ka nga. Aswang nga ang kumuha sa kanya. At dyan sa pintuan sa likuran dumaan. Ugaling hayop talaga ang mga aswang na yon. Wala silang mga konsensya. Pinatay na nila tapos ngayon, kinuha pa nila ang bangkay niya. Kawawa naman si Grace. Kailangan na natin kumilos, Bobet. Kailangan natin makita ang kuta ng mga aswang na yon. Mabawi ang katawan ni Grace. Oo, Kuya. Tayo na. Inihatid muna namin si Inay sa amin matapos ay umalis kami ulit ni Kuya Angelo. Sa pagkakataong ito ay patuloy na tumulong sa amin ang mga kapitbahay namin para hanapin ang kuta ng mga aswang. Pero bigo kaming matagpuan yon. Pagod na kami ni Kuya Angelo kaya nagdesisyon kami na umuwi na lang muna para magpahinga. Nang makarating kami sa bahay, kaagad kaming nakatulog.
Lumipas ang mahabang oras. Hapon na nang magising kami. Pagkagat ng dilim, lalakad tayo, Bobet. Kailangan makahuli tayo ng aswang ngayon. Siya ang magtuturo sa atin kung nasa ng pugad nila. Baka sakaling mabawi pa natin si Grace. Oo kuya, Mag-iingat kayong dalawa. Kasi kumalat na ang balita na wala na si Django. Kaya ang akala ng mga taga rito ay nagbalik na sa normal ang sitwasyon. Kaya wala na silang takot lumabas ng bahay kahit gabi na. Opo, Tia Nena. Kayo din po mag-ingat dito. Nako, ako naman wag niyo ako masyadong intindihin. Kasi ligtas naman ako dito. Kasi nandyan na yung mga kapitbahay natin na handang tumulong sa akin. Saka tiyak na hindi pa magagawi dito ang mga aswang. Kasi alam nila na halos lahat ng mga bubungan ng bahay dito ay may kuryente na. oo nga po inay. Mabuti nga at nagkaroon na ng lakas ng loob ang mga tao na tumulong sa atin. Kaya lang ngayon alam na nila na wala na si Django. Kampante na sila na lumabas kahit gabi. Mas mahirapan na tayo makilala ang mga aswang. Tiyak na makikihalo na sa mga tao ang mga iyon para matakasan tayo. Bigo kaming mahanap ang kuta ng mga aswang. Ilang bawat gabi ang matuling lumipas. Gaya ng inaasahan, marami na nga ang mga taong nasa labas ng kanilang bahay kahit gabi na. Para bang hindi na nila iniisip ang panganib na pwedeng gawin ng mga natitirang tauhan ni Django. Ganoon pa man ay pinagpatuloy namin ni Kuya Angelo ang paghahanap sa mga aswang. Inisa-isa naming kilatisin ang mga nakakasalubong namin hanggang isa nga roon ang umiwas sa amin. Tiyak akong aswang ang babaeng yun. Tumakbo siya nang makita tayo. Iyong may suot na banda ng itim para takpan ng kanyang muka. Tama ka kuya, habulin natin siya. Tayo na, dali. Sige, nakasunod ako sa'yo. Tuloy-tuloy naming hinabol ang babae hanggang sa makarating yon sa isang bahay. Pumasok agad yon sa bahay pero sa pagmamadali ay hindi na nagawa pang isara ang pintuan. Sumunod naman kami ni Kuya Angelo. Gamit ang flashlight ay pumasok kami sa loob ng bahay. Bahay to ni na Ate Grace ah. Bakit dito pumasok yung aswang? Mag-iingat ka, Bobet. Talasan mo ang pakiramdam mo. Tiyak na nandyan lang sa paligid ang aswang. Oo kuya. Doon sa kwarto. Tiyak na naroon siya. Natapig pa niya yung silya sa pagmamadali makapasok doon. Alalayan mo ako at papasukin ko. Sige kuya, mag-iingat ka. Dahan-dahan nga na lumapit sa pintuan ng kwarto si Kuya Angelo. Itutulak pa lang niya ang pintuan para mabuksan sana ang kwarto ay bigla siyang sinalakay ng mga aswang. Humawak yun sa kanyang kamay at kinagat siya sa braso. Nabitiwan niya ang hawak ng itak. Hahampasin na sana niya ng hawak na flashlight ang aswang nang makilala niya yon. Grace! Grace, ikaw nga! Kuya, nakagat ka ni Ate Grace? Grace, makinig ka sa akin. Huwag kang matakot. Hindi kami ang kahaway mo. Hindi kita sasaktan. Angelo? Bobet? Kayo pala yung humahabol sa akin? Buhay ka pala, Grace. Alam mo bang halos madurog ang puso ko habang nakikita kita nakiga sa morgue? Alam mo bang halos masiraan ako ng ulo sa paghahanap ng bangkay mo? Pero ito ka, ngayon sa harapan ko. Tuliro at takot na takot ako nang magkamalay ako sa loob ng morgue. Nakita ko na puro patay yung mga kasama ko doon. Kaya nagmamadali na ako lumabas. Sa likuran ako ng morgue dumaan. Hindi ko na malaya na naroon pala kayo. Akala ko iniwan niyo na ako. Paano ka pa nabuhay Ate Grace? Kitang-kita namin ang kagating ka ni Django. Wala ka rin pulso nang daling ka namin sa morgue. Pansamantala lang na tumigil ang pagtibok ng puso ko. Nawalan ako ng pulso dahil sa kamandagdang aswang na yun na humalo sa dugo ko. Nang makaalis ako sa morgue, ay isang araw ako nanatili sa pugad ng mga aswang. Sinigurado ni Django na magiging kagaya niya ako. Ibig mong sabihin, nakita mo sa kuta nila si Django? Buhay pa pala siya.
Oo, buhay pa siya. Naroon sa kanilang pugad at nagpapagaling. Pero nabaril ko siya bago siya makatalon sa bubungan. Oo, natamaan mo siya. Pero hindi mo siya napuruhan. Tinamaan siya sa balikat pero tumagos ang bala sa isa pa niyang tauhan. Yun yung nasa pool sa mukha at nahulog. Kung ganun, bangkay pala ng kanyang tauhan ang nakita natin na naging abo na Kuya Angelo. Oo, yun ang kwento sa akin ni Django. At ang plano niya ngayon ay mag-ipon ng maraming tauhan bago muling sumalakay. Galit na galit siya. Kaya Angelo, umalis ka na sa tondo. Lumayo ka na dito bago pa may mangyaring masama sa inyo. Hindi ako alis dito, Grace. Hindi ako tatakbo sa laban. Siya ang aswang na matagal ko nang hinahanap. Tsaka isa pa, nandito ka. Hindi na ako normal na tao kagaya niyo. Isa na rin akong aswang. At ang utos sa akin ay patayin ka. Magagawa mo ba yun sa akin, Grace? Sa ngayon, hindi pa. Pero kapag lumala ng pagiging aswang ko, baka maging magkalaban tayo. Kung hindi nga kita nakilala, baka mas malala pang inabot mo. Oo nga Kuya, aswang na si Ate Grace. Darating ang oras na pwede kayo magkalaban. Tama ka, Bobet, pero Ano nangyari sa'yo Kuya? nahilo ako. Ang braso ko, sobrang sakit. Kasunod yun ay tuluyang bumagsak si Kuya Angelo. Hindi kaagad ako nakakilos paano nga'y kaharap pa si Ate Grace. Nag-aalanlangan akong lumapit. Iniisip ko na baka bigla rin akong kagatin. Nang makita niya na nag-aalangan ako, ngumiti siya. Huwag kang matakot sa akin, Bobet. Hindi kita sasaktan. Tulungan mo lang ako na ihiga sa kama ko si Angelo. Ate Grace, kasi aswang ka na. Nagawa mo ang kagatin si Kuya Angelo. Ako pa kaya? Huwag kang mag-alala, Bobet. Nakokontrol ko na yung sarili ko. Kaya kahit aswang na ako, nakikilala pa rin kita. Mabuti naman kung ganun. Sige, buhatin na natin si Kuya Angelo sa kama. Pinagtulungan nga namin na maiayos ang pagkakahiga sa kama ni Kuya Angelo. Sa tulong ni Ate Grace ay nasindihan ko na ang mga ilaw sa loob ng bahay. Pero malamlam ang sinag ng mga bumbilya doon. Nagpunta ako sa kusina ng bahay. Nagpainit ako ng tubig at inilagay sa isang maliit na planggana. Kumuha naman ng malinis na damit sa Ate Grace. Binasa iyon ng tubig na mainit at nilinis ang mga dugo sa braso ni Kuya Angelo. Nakita ko ang dalawang malalim na sugat doon, likha ng pangil ni Ate Grace. Pasensya ka na, Angelo. Hindi ko naman gustong kagatin ka eh. Hindi kasi kita agad nakilala. Nasugatan ka tuloy ng malalim sa braso mo. Nalalamig ako, Grace. Sobrang lamig ng pakiramdam ko. Sige, yayakapin kita. Bobet, lumabas ka na muna ng kwarto. Ako na bahala sa Kuya Angelo mo. Sige po ate. Nang makita ko na nag-aalis na ng damit pang itaas si Ate Grace ay kaagad na akong lumabas ng kwarto at isinara ko na ang pintuan. Kahit naririnig ko pa rin ang daing ni Kuya Angelo ay pinaubaya ko na siya kay Ate Grace. Naupo ako sa gilid ng pintuan, di nagtagal ay tumahimik na si Kuya Angelo. Kaya naman nabawasan na din ang pag-aalala ko hanggang sa makatulog na ako doon. Lumipas ang mahabang oras. Narinig ko ang tilaok ng mga manok. Kaagad akong dumilat nang makita ko ang liwanag na pumapasok sa loob ng bahay. Kinusot ko ang mga mata ko, saka ko naalala si Kuya Angelo. Pumasok ako sa kwarto. Kuya, ano pakiramdam mo? Huwag ka nang mag-alala, Bobet. Maayos na ako. Pakiramdam ko ay mas malakas na nga ako ngayon kaysa dati. Tama si Angelo. Kaya huwag ka na mag-alala pa, Bobet. Ayos na siya. Pero kuya, bakit meron ka na ring sugat sa leeg? Huwag ka nang magtanong. Sinabi ko na maayos ako. Sige kuya, uuwi po muna ako. Baka kasi nag-aalala si inay eh. Baka hinahanap na tayo. Sige, Bobet. Kapag hinanap ako ni Tia Nena, ikaw na ang bahalang gumawa ng dahilan. Basta huwag mo sasabihin ng tungkol kay Grace, ha? Oo nga naman, Bobet.
Mapagkakatiwalaan ka ba namin? Oo naman, Ate Grace. Mamayang gabi, bumalik ka dito. Ihintayin kita, ha? Lalakad tayo. Kailangan matapos na ang problemang to. Sige kuya, darating ako. Nang makalabas ako ng bahay ni Ate Grace ay nakahinga ako ng maluwag dahil sa totoo lang, takot na ako sa kanilang dalawa. Nagiba na kasi ang mga mata ni Kuya Angelo. Kulay pula na yun. At kapag nagiging seryoso siya ay nagiging parang mata ng isang tigre. Nakakatakot. Naisip ko tuloy na baka kagaya na rin siya ni Ate Grace. Tama, isa na rin siyang aswang dahil nakagat siya yun. Kaya nabuo na sa aking isip na hindi na ako babalik pa doon. Bakit ngayon ka lang? Nasaan ang Kuya Angelo mo? Meron pa po siyang ibang nilakad, Nay. Pinauna niya lang po akong umuwi kasi daw po baka nag-aalala na kayo. Abay, kagabi pa ako nag-aalala sa inyong dalawa. Naisip ko na baka ano na naman na nangyari sa inyo. Sige po, magpapahinga na po ako. Sige, ako naman ay aalis muna. Doon muna ako sa Tia Delia mo sa Caloocan. Maalis po kayo? Oo, gusto ng Tia Delia mo na doon na muna ako para makalimot ako sa mga nangyari dito. Hindi naman kita pwedeng isama kasi nandito pa ang Kuya Angelo mo. Ikaw na ang bahala sa kanya. Wala na akong nagawa pa para pigilan si inay. Gusto ko rin naman na makita siyang ligtas at masaya ulit. Nang makaalis na siya ay nagpunta na ako sa aking kwarto. Madali akong nakatulog dahil sa matinding pagod ng nakaraang gabi kaya hindi ko namalayan ang paglipas ng oras at muling pagkagat ng dilim. Napabalikwas ako nang maramdaman ko na mayroong ibang tao sa kwarto ko. Nang idilat ko ang aking mga mata, nakita ko sina Kuya Angelo at Ate Grace na naroon na. Kuya, nakatulog ako eh. Hindi ako nakabalik sa'yo. Kaya nga kami na ni Grace ang pumunta sa iyo, eh. Para hindi ka na mapagod. Ano bang gagawin natin ngayon, Kuya, Ate Grace? Iharap kita kay Django. Gusto ka raw niyang makita, eh. Kuya Angelo, isa ka na rin ba sa kanila? Nang kagatin ako ni Grace sa braso at leeg, dumalo na sa akin mga ugat ang kamandag ng isang aswang malakat. Bago pa ako nakakilos ay nakita ko ang dalawang aswang pa na dumating at itinali ang aking mga kamay. Nilagyan ng damit ang aking bibig kaya hindi na ako makasigaw. Mabilis kaming nakarating sa lumang pabrika na dati ay sinalakay noon ng mga pulis pero walang nakitang aswang. Kaya pala ay mayroong basement na malawak ang pabrika na yon kung saan doon nagpupugad ang mga aswang. At doon nga ay muli kong nakaharap sina Django at ang iba pang aswang. Kagaya ng inutos mo, Pinunong Django. Nandito na sa harapan mo si Angelo. Kagaya na natin siya. At nandito na rin ang taong kinasusuklaman mo na sinasabi mong sumira ng lahat ng magaganda mong plano. Magaling ang ginawa mo, Grace. Sa tulong mo ay naging ganap na rin isang aswang malakat si Angelo. Ngayong isa na tayo nilay. Hindi na natin kailangan na maglaban. At ngayon nandito na rin si Bobet. Siya ang magiging handa natin ngayon sa gagawin natin pagdiriwang. Napakasama mo. Kampong kayo ng Diablo. Sige na, Angelo. Ako bilang pinuno ng mga aswang malakat. Inuutosan kita na ikaw na ang pumugot sa ulo ng maingay na yan. Sige, kung ngayon gusto mo, yan ang gagawin ko. Tamang-tama kasi hindi ko naman iniiwanan itong mga itak at patalim ko. Kuya Angelo, maawa ka sa akin. Huwag mo akong patahin. Tumahimik ka, Bobet. Inilabas ni Kuya Angelo ang mahabang itak mula sa dala niyang bag. Inilabas din niya ang patalim. Lumapit siya sa akin. Seryoso siyang tumingin. Napalunok na lang ako kasi nga hindi na ako makakapalag pa dahil hawak ako ng dalawang aswang. Nang itaas ni Kuya Angelo ang itak ay tinaga niya ang mga aswang na nakahawak sa akin. Napugot ang ulo ng mga yon
Bagay na ikinagulat naming lahat. Anong ginagawa mo, Angelo? Hindi ako susunod sa isang kagaya mo lang, Django. Naging magkauri nga tayo pero hindi tayo parehas ng gusto ko. Tinanggap ko lang ang katauhan nito para kay Grace. Kuya Angelo, akala ko talaga kumampi ka na sa kanila. Mamaya ka na magsaya. Tapusin na muna natin to. Bobet, ang pana at baril mo. Nandyan lahat sa bag. Maraming salamat, Ate Grace. Angal ka talaga, Angelo. Sa palagay mo ba ay matatanggap ka pa ng mga taong pinibigyan mo ng proteksyon kapag nalaman nila na isa ka na ring aswang malakat? Kung ano man ang mangyayari sa akin pagkatapos ito, wala ka nang pakialam. Ako ang magiging aswang na magbibigay ng malaking problema sa mga kagaya nyo. Hindi ko kakainin ng mga inosenteng tao. Mga kagaya nyo ang kakainin ko. Ginawa mo kaming halimaw, kaya ikaw at ang mga tauhan mo ang kakainin namin. Nagkamali ka sa plano mo. Lalo mo lang akong pinalakas, Django. Ngayon ay magagawa ko na ang lahat ng kaya niyong gawin. Kaya umanta kayong lahat. Patayin silang tatlo! Sumunod naman kay Django ang kanyang mga tauhan. Sumugod ang mga yon kina Kuya Angelo at Ate Grace pero lahat ng yon ay isa-isang bumagsak at namatay. Dahil bukod sa aswang na nga sina Kuya Angelo at Ate Grace ay mayroon pa din silang mga sandata na panlaban sa kanila. Hanggang sa masukol na nila si Django. Hindi ako susuko sa iyo, Angelo. Mamamatay ka! Ikaw ang mamamatay, halimaw ka! Ibabalik ko sa iyo yung kasamang ginawa mo sa akin. Nasa pool ng mga bala namin ni Ate Grace si Django kaya paluhod itong bumagsak sa harapan ni Kuya Angelo. Gamit ang itak ay tinaga niya ang leeg ni Django hanggang sa maputol yun. Patay na nang bumagsak si Django. Kasunod yun ay natunaw ito at naging abo. Alis na kami ni Grace, Bobet. Ikaw na ang bahala magsabi kay Tia Nena, ha? Pero itong sikreto natin, huwag mong sasabihin. Baka matakot na siya sa akin, ha? Sige kuya, ako na po ang bahala magsabi kay Inay. Marami pong salamat sa lahat ng tulong na ginawa mo sa amin. Mag-iingat kayo ni Ate Grace, ha? Oo naman, Bobet. Mag-iingat kami. Simula ng gabing yun, hindi ko na sila nakita pa, Sir Jupiter. Wala na rin akong balita kung nasaan na sila. Siguro ay nandoon sila sa mga lugar kung saan mayroong mga nanliligalig na aswang. Dahil kagaya ng sinabi ni Kuya Angelo, sila ang magbibigay ng bangungot sa mga aswang na kagaya nila. At yan po ang aking karanasan na hindi ko nakakalimutan habang ako ay nabubuhay.